Magandang araw sa iyo, Sir Kilabot. Magbabaka sakali sana ako na magbahagi ng aking karanasan. At sana ay maisama mo ito sa iyong mga kwento. Ako nga pala si Andrew. Hindi ko nababanggitin ang lugar kung saan ito nangyari. Ang gusto ko lang talaga ay maibahagi ang kwento ko at malaman kung meron din bang mga katulad ko na nakaranas ng ikikwento ko ngayon. Taon 2008 nang maaksidente ako sa motorsiklo. 17 anyos ako noon at 20 anyos naman ang pinsang ko na nagmamaneho ng motorsiklo. Wala akong malay nang dalhin kami sa ospital. Ang sabi sa akin ng mga magulang ko ay 1 linggo akong nag-aagaw buhay. Nagkamalay ako sa ICU at agad na inilipat sa private ward para tuluyang magpagaling. Dito na nagsimulang ang kakaibang pangyayari na hindi ko maipaliwanag. Nasa ospital pa kami noon nang magising ako sa kalagitnaan ng gabi. Antok na antok pa ako noon pero alam kong gising na ang diwa ko. Nakita ko pa si mama na natutulog sa mahabang sopa na tulugan talaga ng mga bantay ng pasyente. Napapikit na ang mga mata ko nang may marinig akong nagsalita. Kaboses ni Kuya Joshua at ang sabi nito, "Mauna na ako, tol." Hindi ko siya nakita dahil namigat na ang mga mata ko at tuluyang pumikit. Bagya na lamang akong tumango para sumagot. Kinabukasan ay tinanong ko si mama kung bakit hindi niya ako ginising kagabi nung dumating si Kuya Joshua. Nagtatakang lumingon sa akin si mama. Namutla siya at hindi makapagsalita. Ang sabi ko pa ay madaling araw umuwi si Kuya Josh. Hindi man lang tuloy kami nakapag-usap. Tumabi sa akin si mama tapos inawakan ang mga kamay ko ng mahigpit. Naluluha ang mga mata niya kaya nagtataka na ako at tinanong ko siya kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Halos mabingi ako sa sinabi ni mama sa akin. Hindi ako makapaniwala dahil ang sabi niya ay patay na si Kuya Joshua. Dead on arrival daw ito nung gabing dalhin kami sa ospital. Ako lang daw ang nakaligtas sa pagkaka-aksidente namin. Imposible dahil dinig ko ang boses niya kagabi lang. Hindi ako pwedeng magkamali dahil tinawag pa niya akong tol. Hindi ko siya nakita pero alam kong boses niya iyon. Malapit kaming dalawa na magpinsan kaya alam ko ang timbre ng boses niya. Iginiit ni mama na baka nananaginip lang daw ako. Kaya naman kinalimutan ko na lamang ang pangyayaring iyon. Inisip ko na lang na paraan yun ni Kuya Josh para magpaalam sa akin. Ang mga kakaibang boses na narinig ko ay nagpatuloy pagdaan ng mga araw. Nang bumalik ako sa school, ay madalas akong mapagtawanan dahil bigla na lamang akong nagsasalita kahit wala naman akong kausap. Kahit nasaan ako, ay bigla na lang susulpot ang mga bulong na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Minsan kahit nasa kalagitnaan ng klase, ay may bigla na lamang tatawag sa pangalan ko. Mapapasagot ako ng bakit. Kaya magtatawanan ng mga kaklase ko. Pinagkakamalan na nila akong baliw. Dahil minsan, hindi ko alam kung alin ang totoo sa mga bulong na naririnig ko o kung alin ang hindi. Ang sabi ni mama ay baka raw sanhi ng aksidente ang dahilan kung bakit may mga bumubulong sa akin. Baka dahil sa pagkabagok kaya nagkaroon ako ng trauma sa utak na siyang nagpo-produce ng mga bulong. Pero kahit binigyan na ako ng gamot para mawala ang trauma sa akin ng aksidenteng iyon, ay wala namang nangyari. Patuloy pa rin ang mga bulong sa tenga ko. Palala pa nga ng palala ang mga naririnig ko. Kung dati ay pagtawag lang sa pangalan ko, ngayon ay sari-saring boses na ang aking naririnig. Kahit sa tanghaling tapat, tirik man ng araw o sa kalagitnaan ng gabi. Wala silang pinipiling oras para gambalain ako. Para bang mga hindi matahimik na kaluluwa
at pilit na naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagkamatay. Samot sa ating tinig ang naririnig ko, pero pinakamadalas na gumagambala sa akin ay ang tinig ng isang batang lalaki. Kuya Andrew. Napakalamig na tinig nito ang gumambala sa akin ng isang gabing abala ko sa pagre-review dahil malapit na ang exam. Napalingon ako ng mga oras na iyon sa paligid ng aking kwarto, pero wala akong nakitang tao. 11:30 kaya tiyak kong tulog na ang lahat ng mga kasama ko. Kinilabutan ako ng mga oras na iyon. Kahit na lagi ako nakakarinig ng mga bulong, ay hindi ko pa rin magawang makasanayan ito. Nagbibigay kilabot pa rin sa akin ang bawat nilang pagbulong. Pinalalakas ko na lamang ang loob ko kahit na minsan ay gusto ko nang magwala dahil sa labis nilang panggagambala. Parang awa nyo na. Bigyan nyo naman ako ng katahimikan kahit ngayon lang. Hindi ko napigilan ng pagsigaw dahil mas nanaig sa akin ang inis ng mga oras na yun. Kuya Andrew, tulong. Ang bulong nito muli. Napakalamig na nanunuot sa tenga ko ang boses niya. Nanindig ang balahibo ko sa katawan at nanginig na rin ang mga daliri kong nakahawak ng ballpen. Ang sabi nila ay nababaliw na raw ako. Epekto ng pagkakabagok ng aking ulo. Minsan, gusto ko na lang maniwala na baka nasisiraan na ako ng ulo. Kahit merong nakatakip na unan sa tenga ko, ay hayan na naman ng mga bulong. Andrew, pakinggan mo kami. Ayaw ko silang marinig. Pilit kong iginigil sa isip ko na hindi sila totoo at bunga lamang sila ng imahinasyon ko. Pinipilit ko ang sarili ko na umakto ng normal para hindi ako mapagkamalang baliw. Natutunan kong huwag sagutin ang mga bulong na naririnig ko. Hanggang dumating ang araw na nasubukan ko ang katotohanan patungkol sa naririnig kong bulong. Kalagitnaan ng gabi noon nang magising ako. Wala akong nakitang ibang tao sa kwarto ko, pero sari-saring boses ang naririnig ko. Nagkakagulo ang mga boses pero hindi ko naman maunawaan kung anong sinasabi nila. Akala ko ay may mga nag-aaway sa tapat ng bahay namin, kaya bumangon ako't sumilip sa bintana. Wala naman akong ibang nakita. Napakatahimik ng buong paligid. Bumalik ako sa pagkakahiga at ayan na naman ang mga kakaibang boses. Kuya Andrew, may magnanakaw na nakapasok sa bahay niyo. Iyan ang eksaktong boses na narinig ko na sinabi ng boses na lagi kong naririnig. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ito. Pero dahil buhay na namin na nakataya, ay pinili kong pakinggan ang sinasabi ng bulong sa akin. Mabuti na lang ay may pantawag ako ng mga panahon na iyon. Tinawagan ko si Mama para balaan siya. Sinabi kong huwag siyang lalabas ng kwarto dahil may nakapasok na magnanakaw. Nagtaka pa si Mama noon dahil wala naman daw siyang naririnig na ingay o kahit kaluskus man lang. Naniwala lang siya sa akin nang makita niyang pilit na binubuksan ang pinto ng kwarto nila. Dahil sa pagkataranta at labis na nerbiyos, ay nagsisigaw na si Mama para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi naman nahuli ang magnanakaw, pero pasalamat pa rin kami dahil nagising kami ng gabing iyon. Kung hindi dahil sa bulong na gumising sa akin, ay baka kung ano na ang nangyari sa amin at baka posibleng patay na kami ngayon. Subalit ang bulong na iyon ay humihingi ng kabayaran. Lalo itong naging mapilit at halos araw-araw niya na akong ginugulo. Kung dati ay nakadistansya ang tinig nito, pero nang matulungan niya na ako, ay tila ba nasa tapat na ng tenga ko ang bulong ng bata. Kuya, sana itulungan mo rin ako. Ang bulong ng bata. Natatakot akong pakinggan ang bulong niya. Ayaw ko rin makialam kung ano man ang problema niya. Pero rinding-rindi na ako sa mga bulong niya. Hanggang isang araw, ay nagpasya na akong pagbigyan siya. 10 taong gulang ito ng mamayapa at halos 3 taon na ang nakalilipas. Nabundol ito ng truck nang minsan pauwi ito galing sa eskwela.
Hindi matahimik ang kaluluwa nito dahil sa kanyang ama na naging lasenggo. Hindi nito matanggap ang pagkamatay ng kaisa-isang anak. Kaya gabi-gabi itong nagpapakalango sa alak dahil sinisisi nito ang sarili. Hindi kasi nito nasundo ang anak ng mga panahong iyon. Kuya, tulungan mo akong makausap ang itay ko. Ang bulong ng multo. Sinabi nito ang address na hindi naman kalayuan sa lugar namin. Pumunta ako roon at nagulat pa ang mga magulang ng bata sa pagdating ko. Sa una ay ayaw pang maniwala sa akin ang ama ng bata. Pero nung sinabi ko na ang naging buhay ng bata, pati na ang ilang mga mahalagang okasyon sa buhay nila, ay napaiyak na lamang ang tatay niya. Doon ay nag-usap na silang mag-ama sa pamamagitan ko. Kahit ako, ay halos maiyak sa naging pag-uusap nila. Itay, palayain mo na ako. Kasi pagod na po ako. Gusto ko nang magpahinga. Ang wika ng bata. Patawarin mo ako, anak. Hindi kita nasundo doon. Ang wika ng lalaki habang umiiyak. Itay, wala kang kasalanan. Aksidente po ang lahat. Kaya sana ipatawarin mo na ang sarili mo. Kailangan ka pa ni nanay. Kaya sana huwag mo nang pabayaan ang sarili mo. Ana ng bata. Luha ang tumangutango ang lalaki habang nangangakong magbabagong buhay na at hindi na muling iinom ng alak. Nang umuwi ako ng bahay ay napakagaan ang pakiramdam ko. Simula nung araw na yun ay hindi na ako ginambala pa ng batang lalaki. Hindi ko alam kung masasabi kong sumpa ang kakayahan kong ito o biyaya. Madalas pa rin kasi ako mapagkamalang baliw at weirdo ng mga nakakasalamuha akong tao. May mga bulong akong naririnig tungkol sa mga nangyari na at mangyayari pa lang. Minsan ay nagagawa akong makapagligtas ng tao dahil sa kakayahan kong ito. Pero mas madalas na ayaw ko na lang makialam. Madalas naman akong hindi paniwalaan. Ilan lang po yan sa mga karanasan ko sa pagkakaroon ng ganitong abilidad. Nakapag-research na rin ako tungkol sa sakit kong ito o kung sakit nga bang matatawag. Ayon sa nabasa ko, ay isa itong abilidad na may kakayahang makarinig ng mga boses o kahit anong tunog na hindi naririnig ng karaniwang pandinig. Ito ang tinatawag na clairaudience. Wala pa akong ganung alam sa abilidad kong ito. Gusto ko rin sanang mawala na ang kakayahan kong ito para mas mabuhay na ako ng mapayapa. Hanggang ngayon kasi ay nasa paligid ko pa rin ang mga bumubulong. Hindi pa rin tumitigil ang mga ito na gambalain ako. Gusto ko lang na mamuhay ng normal. Pero heto, kahit na mga panahong isinusulat ko ang karanasan kong ito, ay naririnig ko pa rin ang samot-saring bulong. Ang iba ay humihingi ng tulong. Ang iba ay nag-uusap-usap na tila ba normal na tao. Habang ang iba ay mahihinang bulong na hindi ko maunawaan. May mga katulad kaya ako rito na nakikinig. Gusto ko lang malaman kung hindi ako nag-iisa na nakakaranas ng ganito. Gusto ko ring malaman kung papaano ito malalabanan para tuluyan ng mawala. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po Sir Kilabot at more power po sa inyong channel. Magandang araw po sa inyo Sir Kilabot. Ganon din po sa inyong mga taga-subaybay. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang hindi makakalimutang karanasan ng mag-asawang magulang na isa sa aking mag-aaral nung ako'y nagtuturo pa bilang isang volunteer teacher sa isang sitio sa bandang Agusan del Sur. Naikwento nila sa akin ang karanasang ito nang sabihin kong tumirik ang aming sinasakyang motor sa isang kurbada malapit sa plantasyon ng palm oil tree. Ang mag-asawang Susan at Canor ay nakatira malapit sa paaralang aking pinapasukan. Ang sityong ito ay halos 16 na kilometro ang layo mula sa National Highway. Lubak-lubak ang kalsada papunta sa sityong ito. Matarik ang bangin na nasa kanang bahagi ng kalsada at meron din mga bahagi roon na halos mag-korting S na ang pakurbadang daan. Tila iyon mga bituka ng manok
Kaya naman napakadelikado kapag bumabiyahe sa gabi. Sa katunayan ay may mga namatay na dulot sa pagkahulog ng mga sasakyan sa bangin. Dahil ang mga naturang lugar ay maraming minahan ng ginto, ay may mangilan-ngilan na rin ang nagtayo ng sari-sari store. At isa na nga roon ang mag-asawang tawagin na lamang natin sa pangalang Kanor at Susan. Ang mag-asawang ito ay halos kaidaran ko lamang Sir Kilabot. Maaga silang nagsama at bumuo ng sarili nilang pamilya. Si Kanor, 39 na taong gulang, ay nagtatrabaho bilang minero sa minahan ng kanyang pinsan. Ang asawa naman niyang si Susan ay nasa 36 na taong gulang naman. Masinop sa pera ang mag-asawa. Matyaga rin silang nagsimula sa maliit na kubo noon hanggang sa sinuwerte nga si Kanor at nakapagpundar ng sari-sari store. Bumili rin silang mag-asawa ng multicab na siya namang ginagamit nila sa tuwing sila ay mamimili ng mga paninda sa bayan. Dahil naman sa pagsisikap at kasinupan sa pera, ay napalago nila ang kanilang paninda hanggang sa nakabili naman sila ng 3 motor. Isang habal-habal at isang mamahaling motor na panlalaki at isang motor naman na talagang bagay naman kay Susan. Sa paglipas ng panahon, ay nakapagpundar naman sila ng 3 unit ng computer na inuhulugan ng barya upang gumana. Nagpakabit din sila ng piso wifi na talaga namang tinangkilit ng gusto sapagkat dumadami na ang mga batang anak ng mga minerong doon na rin naninirahan sa lugar. Nang dumating na ang pandemya, ay mas lalo pang lumago ang kanilang negosyo sapagkat kinakailangan ng mga mag-aaral ng internet sa kanilang pag-aaral. Lalo na't bukod sa module, ay meron ding online class ang kanilang mga anak tuwing Biyernes. Nang araw na yun ay naisipan ng mag-asawa na lumuwas ng bayan upang mamili ng mga gamit sa eskwela ng kanilang anak. Dahil kakaunti lang naman ang bibilin sa bayan, ay naisipan ng mag-asawa na ang kanilang habal-habal na lang ang gamitin upang makatipid sa gasolina. Maagang maaga silang bumaba ng bundok, kaya naman 7:00 pa lang ay nasa bayan na sila at namili. Nang papauwi na bandang hapon, ay biglang tumirik ang kanilang motor. Kinailangan nila itong dalhin sa mekaniko upang matignan ng dapat ayusin. Ayon sa mekaniko, ay may piyesang kailangang palitan. Subalit ang piyesang ito ay nasa kabilang tindahan pa ng naturang talyer. Mag-aalas 8 na ng gabi nang maayos ang kanilang motor. Habang binabagtas ang tahimik na kalsada, ay hindi mapigilan ni Susan ang kabahan. Gabi na iyon at talaga namang napakadilim dahil ang kalsadang kanilang dinadaanan ay walang masyadong kabahayan. Ipinagkabit balikat na lang niya iyon sapagkat makailang beses na rin naman silang ginabi ng uwi at ligtas naman nakaakyat ng bundok. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakbay Sir Kilabot hanggang sa makarating sila sa isang barangay na sakop pa rin ng bayang kanilang pinuntahan. Ang barangay na ito ay may malawak na lupaing taniman naman ng palm oil tree. Ang naturang kalsada na pinapagitnaan naman ng taniman ng mga palm oil ay kilala sa buong bayan dahil marami na umanong mga kabalaghan ang nangyari dito. Ayon pa sa mga sabi-sabi, may mga elemento o di kaya'y mga kaluluwang nagpapakita rito na siyang dahilan ng napakaraming aksidente. Anila, ang mga kaluluwa ng mga nasawi ay hindi umano matanggap ang kanilang biglaang pagpanaw. Kaya naman gumagala ang kanilang mga kaluluwa sa naturang highway. Nag-aabang umano ang mga ito ng mga sasakyang gagambalain upang makakuha pa ng iba pang mga kaluluwa. Isa rin sa dahilan ng mga nangyayaring aksidente ay ang mga baku-bakong kalsada. Dahil walang mga ilaw sa naturang kalsada, mahirap makita ang mga bako-bako. Kaya naman may mga pagkakataong sumisemplang ang mga motor. May mga pagkakataon ding napapakabig sa manibela ang mga driver ng mga malalaking sasakyan. Kaya nakakabundol ito ng iba pang sasakyan. Sinipat ni Susan ang relong pambisig na nakasuot sa kanyang kaliwang palapulsuhan. 8:00 na pala ng gabi. Naisip na lamang niya
na marahil ay naghahapunan ng kanyang mga anak na naiwan doon sa kanilang bahay. Malaki na rin naman kasi ang kanyang panganay sapagkat nasa huling baitang na ito ng high school. Sa katunayan, ito na muna ang kanyang pinagbantay ng kanilang tindahan. Nang mapadaan sina Kanor at Susan sa gitna ng taniman ng palm oil, ay nakasabayan nila ang isang matanda na nagmamaneho ng bisikleta. Nakasuot ito ng salakot na may panali na nakatali sa may bandang baba nito. Sa tansya umano nila ay nasa mahigit 60 anyos na ito. Kahit na may edad na, ay masasabing makisig pa rin ito. Nahalata naman sa suot nitong puting t-shirt at pantalong hindi naman gaanong kasikipan. Dahil may 4 na lane ng kalsada, ay pinili ni Kanor na sa outer lane na lamang dumaan upang kahit papaano ay makausap na rin ang matanda, lalo pat madaling ang naturang kalsada. Magandang gabi sa inyo. Magilim na bati sa kanila ng matanda habang patuloy pa rin ito sa pagpedal ng bisikleta. Malapad ang ngiti nito sa labi. Halatang tunay ang saya nito. Ika nga ay abot hanggang tainga ang ngiti nito nang batiin sila. Magandang gabi rin sa inyo, Manong. Ang bati naman umano dito ni Susan. Matapos magbatian, ay tinanong sila ng matanda kung bakit sila ginabi. Dito ay isinalaysay nila ang nangyaring pagkasira ng isang pyesa ng kanilang motor. Natagalan umanong ayusin iyon ng mekaniko, kaya namang gabi na rin nang sila ay magsimulang muling bumiyahe. Tumango na nga lamang daw umano ang matanda sa narinig. At bilang likas na palakaibigan, ay naitanong rin umano ni Susan kung bakit ginabi ang naturang matanda. Ayon dito, ay galing umano ito ng bayan upang dalawin ang kapatid nitong may sakit. Ginabi umano ito dahil sadyang malayo ang ospital. Ang akala raw nito ay nasa bahay lamang ang kapatid, subalit isinugod pala ito ng ospital. Nakaramdam naman ng habag si Kanor at Susan sa sinapit ng kapatid ng matanda. Pinuri nila ang matanda dahil mapagmahal ito sa kapatid at sadyang hindi nito iniinda ang pagod sa pagbibisikleta. Mapuntahan lamang ang kapatid. Samantala, ang matanda naman ay nagsabing huwag na lamang mag-alala sina Kanor at Susan ay nasa mabuting kalagayan na umano ang kapatid. Malapit na rin naman daw itong gumaling. Ilang sandali pa ay nagkomento ang matanda na malapit na umano sila sa kurbada. Ito ay ang palikundaan na marami ring lubak at sadyang napakadilim din dahil walang poste ng ilaw sa malapit. Mga 20 metro bago ang kurbada ay meron isang maliit na resort sa kaliwang bahagi naman ng daan. Ang naturang resort ay may 3 swimming pool na dinadayo rin naman ng mga tao tuwing umaga. Tumatanggap rin ang naturang resort ng overnight stay, subalit pagpatak ng 6:00 ay hindi na sila nagpapapasok ng mga kliyente. Kaya naman ang mapadaan doon sina Kanor at Susan, pati na rin ng matanda, ay madilim na sa labas ng resort. Tahimik na rin ang paradahan sa labas ng naturang establishmento. Nang malapit na sila sa kurbada, ay nagreklamo umano si Kanor. Aniya ay sa edad niyang iyon, ay ni minsan ay hindi umano niya nakitang nilagyan ng ilaw ang kurbadang iyon, na bagamat marami na ang naaaksidente, ay wala pa rin ginagawang aksyon ang lokal na pamahalaan. Ilang politiko na umano ang nanalot na kapag tapos ng termino, subalit wala pa rin pagbabago ang naturang bahaging iyon ng kalsada. Wala na ho talaga tayong maaasahan sa munisipyo, Manong. Malapit ang eleksyon. Ewan ko na lang, sana ay maisipan man lang nilang palagyan ng ilaw ang lugar na ito. Ani ni Kanor na sinabayan pa ng iling. Sana nga, iho. Aba sa tanda kong ito, ni minsan ay hindi ko nakitang pinailawan ang lugar na ito. Pagsang-ayon naman na matanda. Habang nagmamaneho, ay patuloy lamang umano sa pagkikwentuhan ng tatlo. Sadyang makwento ang matanda at ang mag-asawa ay matama namang nakikinig dito. Ayon sa matanda, may mga sabi-sabing araw na maraming kaluluwang ligaw sa naturang lugar. Karamihan daw dito ay ang mga kaluluwa ng mga motoristang
hindi matanggap ang dagli ang pagkamatay nang dahil sa aksidente. Hindi umano umaalis sa lugar na iyon ang mga kaluluwa at patuloy lamang na gumagala. Patuloy lamang sila sa pakikinig ng kwento ng matanda, Sir Kilabot. Ayon pa dito, ay minsan daw na nagbibisikleta ito, ay nakasaksi ito ng banggaan ng isang malaking sasakyang may dalang sako-sakong semento at isang maliit na kotse. Kulay puti umano ang kotse na papunta sa kabilang bayan, samantalang ang malaking sasakyan naman ay papunta sa isang syudad na may 2 oras ang layo mula sa pinanggalingang bayan ni Nicanor at Susan. Ayon sa matanda ay gabi na rin iyon, pasado 8:00 ng gabi at mabilis ang takbo ng kotse. Nang magawin naman ito sa kurbada ay napadaan ito sa malubak na kalsada, kaya naman gumewang-gewang ang takbo nito hanggang sa bumangga nga sa kasalubong na malaking truck. Lumikha umano ng nakakangilong ingay ang banggaang iyon dahil sa mga nagkapira-pirasong mga parte ng sasakyan. At dahil nga hindi inaasahan, ay hindi umano nakapagpreno kaagad ang malaking truck. Idagdag pa na pakurbada ang kalsada. Sa lakas ng banggaang iyon ay hinayupi ng gusto ang kotse. Sa gulat ay napakabig din umano ang driver ng truck at naararon na nga ang naturang kotse. Nang tuluyang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada, ay pumalaob na ang kalahati ng kotse sa ilalim ng unang bahagi ng sasakyan. Nakiusyoso na rin umano ang matanda nang magkumpulan na ang mga tao na pawang mga motorista rin. Kitang-kita umano nito kung papaanong hilahin ng mga rescuer ang kotse mula sa pagkakasiksik sa truck sa pagbabaka sakaling maisasalba pa ang mga nasa loob ng puting kotse. Kitang-kita umano ng matanda kung papaanong gumulong sa kalsada ang ulo ng babaeng pasahero dahil naputol umano ito ng matalas na bakal nang magbanggaan ng sasakyan. Dahil nasa malapit lang ay sa may paanan pa umano ng matanda gumulong ang naturang pugot na ulo. Ang kasama naman ng babaeng naputulan ng ulo ay hindi na rin halos makilala dahil ang ulo naman nito ay pumutok ng tumama sa bumper ng truck. Ayon pa sa matanda ay may mga sabi-sabi umano na nagmumulto ang babae at lalaking iyon na kinalaunan ay nalamang magkalaguyo pala na papauwi mula sa lihim nilang pagsasalo sa laman ng mga nagdaang araw. Alanganing natawa naman sina Susan at Canor sa kwento ng matanda at sinabing kung hindi sana nagpatukso sa kasalanan ay maaaring buhay pa umano ang mga ito. Biniro pa ni Susan ang asawa na huwag maganap ng babae kung ayaw nitong maaksidente rin sa naturang daan. Nagtawanan umano ang tatlo, Sir Kilabot. Hindi pa daw umano doon natapos ang kwento ng matanda. Nagkwento naman ito kung paanong naaksidente ang isang 10-wheeler truck na may mga dalang troso. Ayon sa matanda, ito ay ikinuwento naman sa kanya ng kapitbahay nito na siya namang nakasaksi sa pangyayari. Ayon umano sa kapitbahay ng matanda, nakasunod umano ang mga ito sa malaking truck na ang biyahe ay papuntang Davao City. Ang kabilang direksyon naman ng kalsada ay papuntang Butuan City. Pagkadaan sa parehong kalsada ay naisipan umano ng kapitbahay ng matanda na dumistansya ng sapat sa truck sapagkat dahil sa laki nito ay hindi nila makikita ang mga papasalubong na sasakyan. Gabi na raw noon, Sir Kilabot. At nang mapadaan na umano sa kurbada ang naturang truck, ay bigla umano itong nagpagewang-gewang hanggang sa mahagip ang isang tricycle na puno ng pasahero. 4 umano ang agad na namatay sa mga pasahero ng tricycle, samantalang ang 3 ay kritikal nang dalhin sa ospital. Ang driver naman ng tricycle ay nahati pa umano na sasakyan. Dahil sa nangyari, ay napilitan umanong huminto ang kapitbahay ng matanda at gulat na gulat rin sa mga nangyari. Tila itinulos raw umano ito sa kinatatayuan dahil na rin sa gulat at takot. Samantala, dahil sa pagewang-gewang umano ang truck, ay natanggal ang mga tali nito sa kargang mga troso. Dahil dito, ay nagsimula umanong gumulong at mahulog ang mga troso. Subalit ang labis na nakakapangilabot doon
ay ang paggulong umano ng mga pahinanteng nakatungtong sa ibabaw ng mga troso. Kasabay ng mga ito ay napagulong na rin ang may aabot sa 5 pahinante. Kitang-kita umano ng kapitbahay ng matanda kung papaanong nagkalasog-lasog ang katawan ng 4 na pahinante nang madaganan ng mga naglalaki ang troso. 4 umano dito ay halos hindi na makilala. Samantalang ang isa naman ay naputulan ng 2 hita at nabagsakan naman ng troso ang muka na daglian namang kinamatay nito. Sa narinig ay labis umanong kinilabutan ng mag-asawang Kanor at Susan. Nanlamig umano ang kanilang mga katawan, lalo pat binabagtas nila ang parehong kalsada. Itinuro pa umano ng matanda kung saan bahagi ng kalsada ang mismong pinangyarihan ng mga nabanggit na sakuna. Dahil sa panlalamig ay naisipan umano ni Susan na hapitin ang suot niyang jacket. Nang gawin iyon ay nahagip niya ng tingin na suot na rilong pambisig. Napatatda umano si Susan nang makitang 12:00 na ng hating gabi. Pinanayo ng balahibo si Susan sapagkat kani-kanina lamang ay 8:00 pa lamang ng gabi. Nang mapatingin naman ito sa unahan ay nakapagtatakang hindi pa rin sila nakakaabot sa may kurbada. Gayong mabilis naman ang takbo ng kanilang motor. Naramdaman din umano ni Susan na nanigas si Kanor. At mas lalo pa siyang kinilabutan nang muli na namang magsalita ang matanda. May isa pa akong kwento. Ito naman ay tungkol sa mag-asawang nakamotor. Lalo pa umanong nakaramdam ng takot si Susan dahil tila nag-iba umano ang boses ng matanda. Naging malalim umano ang boses nito at ang hangin naman sa paligid ay lalo pang lumamig. Tila nanunuot sa bawat himaymay ng kanilang mga laman ang tindi ng lamig. May mag-asawang sakay ng motor. Pinawian din sila ng buhay sa kalsadang ito. Pagpapatuloy ng matanda. Hindi raw malaman ni Susan kung bakit hindi umano niyo mapigilan ang sariling tignan ng matanda. Ayon dito, ay diretso lamang ang tingin ng matanda sa kawalan. Doon na raw tuluyan nakaramdam ng takot si Susan. Kaya naman pinilit nitong igalaw ang mga daliri hanggang sa wakas ay makurutang nagmamanehong asawa. Nang tila magising ang diwa nito, ay nasa may bandang paliko na sila ng kurbada. Pakiramdam daw ni Susan ay talagang nanlaki ang kanyang ulo nang mapagtantong bisikleta lamang ang minamaneho ng matanda. Ngunit halos magkasimbilis lang ang takbo ng kanilang mga sinasakyan. Lalo pa umuna silang nataranta nang umangat na nga raw yung bisikleta ng mga 100 dangkal sa ere. Nang lumingon sa kanila ang matanda, ay ganoon na lang daw ang kanilang panghihilakbot nang makitang wala na itong mga mata. Parang 2 bilog lamang daw ang naroroon na kulay itim. Ang mga labi naman nito ay bumukas hanggang sa lumaki umano ang bunganga ng matanda at tuluyan na nga nahati ang ulo nito. Nangangatog man ay pinilit daw nilang itabi sa gilid ng kalsada ang motor. Nang makahinto na raw sila, ay muli nilang nilingon ang kinaroroonan ng matanda. Huminto rin daw ito ng mga 4 na di pa ang layo sa kanila, habang nakalutang pa umano ang bisikleta nito sa ere. Dahil sa labis na takot, ay nagsibabaan umano ang 2, ngunit hindi naman sila makatakbo. Nakatingin lamang umano sa direksyon nila ang matanda, hanggang sa bigla na lang umanong nagliwanag sa may likuran nito. At kitang-kita umano nila kung papaanong banggain at araruhin nang rumaragas ang 10-wheeler truck ang naturang matanda. Ayon pa sa mag-asawa, ay dinig na dinig pa umano nila ang paglangit-ngit ng bakal at nakakangilong sigaw ng matanda na humihingi ng tulong. Nagsisigaw umano sila, subalit hindi huminto yung truck. Sa takot ay muli silang sumakay sa motor at pinasibat ito ng takbo hanggang sa makarating sila sa kasunod na baryo kung saan marami ng tao. Nang ihinto umano nila ang sasakyan, ay doon pa lamang nila namalayang pareho pala silang mag-asawa na naihis sa suot nilang pantalon.
Habol-habol umano nila ang hininga. Subalit, hindi mawala-wala sa kanilang isip ang nangyari sa matanda na kani-kanila lamang ay kausap pa nila. Kung papaanong nakauwi sila sa kanilang bahay ay hindi na umano nila maalala. Nang tanungin ko sila kung ano ang nangyari sa matanda, ay muli na namang namutla si Susan sa kilabot. Kinabukasan daw kasi ay pareho silang mag-asawa na nilagnat, nakamuntikan pa nilang ikinakumbulsyon. Makalipas ang isang linggo, ay saka pa lamang sila nagkaroon ng lakas na loob na balikan ang lugar na iyon at magtanong-tanong sa ilang mga kabahayan na malapit sa naturang kurbada. Sa pagkakataong iyon ay umaga nang sila ay magpunta kasama ng ilang pang mga kapitbahay. Ayon sa kanilang mga napagtanungan, ay madalas nga raw umano ang aksidente sa lugar na iyon. Mabuti na lamang at nabawasan ang mga sasakyan dumaraan dulot ng pagbabawal sa biyahe. Halos lahat ng bahay na malapit sa kurbada o plantasyon ay pare-pareho lamang ang sinasabi. Wala umanong aksidente ang naganap nang gabing nakasabay ni Susan at Kanor ang naturang matanda. Subalit 3 taon na ang nakakaraan ay may isang matandang taga-sityo Maligaya na nagbibisikleta ang inararo ng 10-wheeler truck noon. Wala umanong tumistigo sa aktwal na nangyari sapagkat nagkataong wala rin naman nagdadaan ng mga motorista. Nakita na lamang ang matanda na nagkalasog-lasog ang katawan. Samantalang sa semento naman ay baka sa marka ng gulong ng truck na nakasagasa rito. Sa kaalamang iyon ay hindi na raw umano napigilan pa ni Susan na mahimatay dahil sigurado na silang tunay ngang kaluluwa na lamang ang kanilang nakausap sa may kurbada. Mula noon ay hindi na nagpapagabi si Susan kapag namimili sa bayan. Sa kwentong iyon ni Susan at Kanor ay naisip kong baka ang matandang iyon ay ang mismong matanda na namatay dahil sa aksidente. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako sa tuwing mapapadaan kami sa lugar na yun, Sir Kilabot, lalo na kapag gabi. Pakiramdam ko kasi ay nandiyan lamang sila sa tabi-tabi at patuloy na nagmamasid. Pakiwari ko ay naroon pa rin ang mga kaluluwang hindi matanggap na hindi na sila maaari pang mabuhay gaya ng dati. Na may mga kaluluwang dahil sa puot ay nais na idamay ang iba pang mga nabubuhay sa mundo. Hanggang dito na lang po, Sir Kilabot, at maraming salamat sa paglalaan nyo ng oras sa aking kwento tungkol sa kurbada na kung tawagin ay Killer Highway. Hindi may pagkakaila na may mga lugar na pinamumugaran ng hindi pangkaraniwang mga nilalang na hindi natin nakikita. Tulad na lamang ng mga engkanto at iba't ibang uri ng mga multo na kahit anong pagtataboy sa kanila ay ayaw nilang umalis sa kanilang nakasanayang lugar. Ang kwentong aking isasalaysay ay hango sa totoong pangyayari na naranasan ng aking kaibigan. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Maribet. Hindi niya tunay na pangalan. Masaya kami nagkikwentuhan noon ni Maribet patungkol sa aking mga ginagawang horror stories. Hanggang sa ibinahagi niya sa akin ang nakakapanindig balahibol niyang karanasan tungkol sa kanilang tinitirhan na ancestral house dito sa Iloilo. Nagmula pa raw iyon sa kanununuan nila na magpasa hanggang ngayon ay kanilang tinitirhan at ipinamana sa mga sumusunod na henerasyon. At ang tanging natirang nakakatanda sa kanilang pamilya ay si Lola Guring na nasa 90 anyos. Nakadestino ngayon sa Manila si Maribet. Paminsan-minsan ay umuwi siya rito sa probinsya upang bisitahin ang kanyang Lola Guring. Dito siya nagpalipas ng 2 taon nang nanalasa ang pandemyang COVID-19 at nagtrabaho siya ng work from home. Walang third eye si Maribet, sabi niya. Subalit, hindi siya nakaligtas sa kababalagan na nangyari sa loob ng kanilang lumang bahay. Habang nagtitipa siya sa kanyang computer, ay may mga sunod-sunod siyang yapak na narinig sa kanyang kwarto. Hanggang sa ito'y pabilis na ng pabilis na tila mga batang nagsisitakbuhan sa loob ng kanyang silid.
Napalingon siya sa kanyang likuran. Subalit, wala siyang nakita mga batang naglalaro doon at hindi pa dumadating ang kanyang mga pamangkin. Nagpatuloy lang si Maribeth sa kanyang ginagawa hanggang sa namatay ang ilaw sa kanyang kwarto. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo at sa kanya pinindot ang switch ng ilaw. Maya-maya pa ay nagpatay sindi ito. Naaninag niya sa replika ng salamin kapag lumiliwanag ang dalawang maitim na anino ng mga batang nakatayo sa kanyang likuran. Biglang lumiwanag ang ilaw nang marinig ni Maribeth na lumalakad si Lola Guring patungo sa kanyang kwarto. Pansin naman ni Lola Guring ang pamamutla ni Maribeth kung kaya naman kinausap niya ito. Bakit namumutla ka, Apo? Nagugutom ka ba? Ani ni Lola Guring. Hindi po, Lola. Parang nasira po yata yung ilaw eh. Ang pagsisinungaling niya upang hindi matakot ang kanyang lola. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang halakhakan ng kanyang dalawang pamangkin galing sa paaralan. Kasama ng mga ito ang kanilang ama na kapatid ni Maribeth. Agad naman pumasok si Kuya Ben sa kanyang silid upang magpahinga. Napasalampak na lang siya sa kanyang kama nang dahil sa pagod sa pagtatrabaho. Sabayan pa ng traffic sa daan galing sa paaralan. Nang biglang napabalikwas ng bangon si Kuya Ben, nang may nakapa siyang katawan ng bata na nasa kanyang tabi. Alam niyang hindi iyon ang kanyang mga anak sapagkat dumiretso ang mga ito kay Maribeth nang malaman na dumating na ang kanilang tiyahin. Alam ni Kuya Ben na may kasama silang naninirahan ng kakaibang mga nilalang sa loob ng kanilang bahay. Kung kaya naman, ipinagwalang bahala na lamang niya iyon sapagkat bigla na lamang nawala ang batang tumabi sa kanya. Kinagabihan ay papungas-pungas sa mga mata ni Kuya Ben dahil nagising siya nang makaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Hanggang sa bigla na lamang siyang napasigaw nang makita ang isang batang lalaking itim na nakadapa sa kanyang dibdib. At pilit na inilalapit nito ang kanyang muka sa mukha ni Kuya Ben. Mapupula raw ang mga mata ng itim na batang lalaki. Biglang bumangon si Kuya Ben at natatarantan lumabas sa kanilang kwarto. Malamig na pawis ang pumapatak mula sa kanyang noo. Matapos niyang makapagbawas ay hindi na siya natulog mag-isa sa kanyang kwarto. Kung kaya doon na lamang siya nakitulog sa kwarto ng dalawa niyang anak. Matapos naman ang assignment ng dalawang bata ay naisipan nila maglaro ng tagu-taguan. Sinuway naman sila ni Maribeth sapagkat nakakaabala ang mga ito sa kanyang gawain. Kung kaya naman lumabas na lamang ang dalawa at doon na naglaro sa malawak na espasyo ng sala. Paruot pa rito ang takbuhan ng dalawang bata. Hanggang sa naisipan ng batang si Kian na magtago sa ilalim ng kama sa kwarto ng kanilang guest room. Napamulagat ang bata na siyang akmang papasok sa ilalim ng kama. Nang biglang bumulaga sa kanyang harapan ang dalawang itim na bata na may mapupulang mga mata na nakatingin sa kanya. Pansin niyang ang bibig ng mga ito ay nakatikom na tila parang tinahi ang mga ito. Napatras naman si Kian at malakas na napaiyak. Mabilis naman tinungo ni Kuya Ben ang kinaroroonan ng anak at tinanong si Kian kung napaano ito. At agad na sinabi ng bata ang kanyang mga nakita. May nakita rin daw itong isang batang babaeng itim na mahaba ang buhok hanggang tuhod. At mas nakakatakot ang itsura nito kaysa sa batang lalaki sapagkat may hiwa ito sa magkabilang pisngi. Ilang sandali ay tila may kinakausap si Lola Guring, subalit hindi nila maintindihan. Unti-unting nilagnat si Kian. Siguro'y dahil sa matinding takot ang bata sa mga nilalang na nagpakita sa kanya. Hanggang sa may maamoy si Maribeth na mabahong amoy na tila nasusunog na karne at hindi niya maipaliwanag. Maghahating gabi na iyon at wala na rin nagsisiga ng ganong oras. Mula sa bintanang kristal ay pansin ni Maribeth ang malaking kahoy ng akasya na walang sino man nagtangkang pumutol doon. Haka-haka rin ng kanilang mga kapitbahay na paminsan-minsan ay may nakikita silang kapring na ninigarilyo sa tuwing sasapit ang gabi. Ilang sandali ay nakatulog si Maribeth. Nakaramdam siya na may humahaplos sa kanyang tiyan. Napadilat siya sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya makagalaw. Pakiwari niya ay gising ang kanyang diwa
Ngunit tila nananaginip siya na gusto siyang galawin ng mabalahibong nilalang. Naaaninaw ng kanyang balintataw ang mabalahibong anino sa kanyang harapan at pilit na hinuubad ang kanyang damit. Gusto niyang pumigla sa ginagawa ng itim na aninong iyon, subalit tila na paralisa ang buo niyang katawan. Napapikit na lamang si Maribeth at inisip niyang igalaw ang kanyang hinalaki sa kanyang paa. Dahil iyon ang kanyang naalala na sinabi ng kanyang ina kapag siya ay tila babangungutin. Nagdasal din si Maribeth sa pamamagitan ng kanyang isip. Maya-maya ay naikilos niya na ang kanyang hinalaki sa kanyang paa at sumunod na kumilos ang kanyang katawan. Nagising si Maribeth at nakapa niyang bahagyang bomba ang suot niyang panjama na noon ay batid niyang kagagawa ng itim na malaking anino sa kanyang panaginip o sa tunay na pangyayari. Tila ba na-hypnotismo siya na hindi niya maipaliwanag ang nangyari sa kanya. Malakas na kabog ng dibdib ang kanyang naramdaman nang tuluyan na siyang mahimasmasan mula sa masamang bangungot. Humagulgol sa pag-iyak si Maribeth na tumakbo sa kwarto ni Lola Guring at ikinuwento niya kay Lola Guring ang nangyari sa kanya. Ikinuwento ni Lola Guring kina Maribeth ang tungkol sa dalawang batang nakaitim na namamalagi sa kanilang bahay. Ikinuwento rin ni Lola Guring sa kanya noong bata pa lamang siya. Dahil sa mabagsik noon ng mga Hapon, ay palagi nilang sinasaktan ng mga taong naninirahan doon kapag walang naibibigay na mga palay o anumang pagkain na kanilang hinihingi. Kung kaya't sa mababaw na kadahilanan ay nagalit ang mga Hapon sa pamilyang nakatira sa kanatitirikan ng kasalukuyan ancestral house. Sinunog ng mga Hapon ang bahay ng may-ari ng palayan dahil sa nahuli itong magbigay sa kanila ng hinihingi nitong mga pagkain. Iginapos ang dalawang bata sa haligi ng bahay at sinamang sinilaban ng kanilang katawan. Ganoon na lamang ang kahindik-hindik na sinapit ng magkapatid na halos umalingaw-ngaw ang kanilang palahaw sa paghingi ng tulong upang makawala sa lumalagablab na apoy. Hindi rin nakaligtas ang kanilang ina sa pananakit ng mga Hapon. Dahil sa ito'y biyuda na, ay ginahasarin ito ng mga Hapon hanggang sa natagpuan rin ang bangkay ng ina ng mga bata malapit sa nasunog na bahay at naabong mga anak. Habang nagkikwento naman si Lola Guring, ay tila nananalaytay ang hilakpos sa buong katawan ni Maribeth. Nanindig ang kanyang mga balahibo mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang bumbunan. Kayo la, hindi po ba kayo sinasaktan ng mga multo at kapre dito? Ang tanong ni Maribeth kay Lola Guring. Napailing si Lola Guring at sinabi kay Maribeth na hindi nananakit ang dalawang batang iyon. Sa katunayan ay naging kaibigan sila ni Lola Guring mula pagkabata hanggang sa siya ay tumanda. Gusto lamang ng mga ito na may kalaro. Subalit natatakot ang gusto nilang kalaro sa kanilang mga anyo. Paano po yung kapre la? Ang pagpapatuloy ni Maribeth. Malalim na buntong hininga ang kumawala kay Lola Guring. Natipuhan ka ng engkantong yon. Ang sagot ni Lola sabay haplos nito sa kanyang buhok. Ilang beses nang pinabasbasan ng kanilang ancestral house. Subalit, hindi pa rin umaalis ang mga kakaibang nilalang sa naturang bahay. Napagpasya ni Maribeth na sa tuwing magbabakasyon siya dito sa Iloilo, ay bumibisita na lamang siya sa bahay ng kanyang Lola Guring at hindi na namamalagi ng matagal doon. At hindi niya hinahayaan na mapag-isa sa kanyang kwarto dahil natatakot siya sa kapring muling magpakita sa kanya kahit sa anumang paraan. Sinabihan din siya ni Lola Guring na magbudbud ng asin sa kanyang bintana upang hindi siya puntahan ng kapre dahil takot ito sa asin. Kapag abala siya sa kanyang trabaho sa pagtitipa sa computer, ay kinakausap na lamang niya ang dalawang bata na wag nang makulit, sabay lapag nito ng mga candy sa sahig. O ayan na, huwag din na akong abalahin ha. Ang sabi niya. Maya-maya, matapos siyang maglagay ng candy, ay may naririnig siyang mga hagikikan. Batid niyang nasasayahan ng dalawang batang itim na naninirahan doon sa pagbibigay niya ng alay.
ako'y kilabot ng gusto.